I don't know how to describe it. I mean, I'm into the second week of a slam, and it's amazing for me. For someone who grew up in the Philippines and with my ruffled socks and my light up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. This is one of the biggest matches of my life for sure. Kung gusto mong malaman kung ano ang pinakamakasaysayang sandali sa kasaysayan ng Philippine sports ngayon, hindi mo na kailangang mag-isip pa ng matagal. Noong Sabado ng hapon sa Wimbledon, sa pinakasikat na tennis court sa buong mundo, sa center court ng All England Club, isang 21 taong gulang na Pilipina ay tumayo sa harap ng defending champion, ng isang multi-Grand Slam winner, ng isa sa mga pinaka-dominant na tennis players sa kasaysayan ng laro, at nanalo. Pero narito ang bagay na nagpapabago ng lahat. Hindi lang ito isang upset, hindi lang ito isang magandang laro. Dahil ang nangyari sa center court ng Wimbledon noong araw na iyon ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng Philippine tennis sa buong Open era, na tumatagal na ng mahigit 50 taon. At ang babaeng gumawa ng kasaysayan ay may 6 na salitang nakasulat sa likod ng kanyang visor sa wikang Filipino: "Kapag lumago, hindi na hihinto." At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa kung sino si Alexandra Ayala. Si Alex Ayala ay isang 21 taong gulang na Pilipinang tennis player na nagsimulang magsanay sa Rafa Nadal Academy sa Manacor, Mallorca, Spain, nang siya ay 13 taong gulang pa lang. Mula sa murang edad, alam na ng lahat na may espesyal na talento si Alex. Nanalo siya ng Grand Slam Girls title at unti-unting umakyat sa world rankings. Pero ang tanong na paulit-ulit na itinatanong ng mundo ng tennis ay hindi tungkol sa kanyang talento. Ang tanong ay, kaya ba niyang i-translate ang kanyang talento sa mga Grand Slam? Dahil ang kanyang Grand Slam record, bago ang Wimbledon 2026, ay hindi maganda. 6 na Grand Slam main draws. Isang beses lang nakarating sa second round sa US Open noong nakaraang taon. 4 na beses na natalo sa first round. At noong Enero 2026, sa Australian Open, siya ay nabagel sa first set ng Alicia Parks at natalo sa kanyang opening match. Pero pagkatapos ng Australian Open, isang bagay ang nagbago. Si Alex ay nagsimulang umakyat. Noong Hunyo 2026, nanalo siya ng kanyang unang grass court title sa Birmingham Classic, sa isang 3-set comeback sa finals. At pagdating niya sa Wimbledon, ang numero sa tabi ng kanyang pangalan sa draw sheet, 29, seeded player. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumasok siya sa isang Grand Slam bilang isang seeded player. Pag-usapan natin ang kanyang daan patungo sa third round, kung saan siya ay haharapin si Iga Swiatek. Sa first round, si Alex ay naglaro laban kay Renata Zarazua at nanalo ng 6-1, 6-2 sa loob ng 1 oras at 18 minuto. Hindi lang nanalo, dominante siyang nanalo. Gumawa siya ng 22 winners kumpara sa 11 ni Zarazua. Nag-create siya ng 17 break points at nag-convert ng 4. At hindi niya nawala ang kanyang serve kahit isang beses. Pero ang second round ay mas mahirap. Ang kanyang kalaban ay si Maya Lumsden, ang Australian player na 2 araw bago ay natalo si Serena Williams, ang 23-time Grand Slam champion. Ang head-to-head nila bago ang laro ay 0-1 pabor kay Lumsden, na nanalo sa Eastbourne Final sa pagitan nila noong nakaraang taon. Ito ang pinakamahirap na posibleng kalaban para sa isang player na sinusubukan pang patunayan ang kanyang sarili sa isang Grand Slam. Pero ang nangyari sa second round ay nagbago ng lahat. Ang unang set ay napunta kay Lumsden, 6-3. Sa papel at para sa karamihan sa silid, ang tanong ay sinasagot na ng sarili nito. Pero pagkatapos ng unang set, isang bagay ang nag-click kay Alex. Kinuha niya ang pangalawang set, 6-2. At sa ikatlong set, laban sa player na natalo kay Serena Williams, laban sa player na may momentum, laban sa player na walang gustong matalo, si Alex ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Nanalo siya ng ikatlong set,
6-0, isang bagel, sa decider, sa Wimbledon. At ngayon, pagkatapos ng dalawang panalo, si Alex Ayala ay nakarating sa third round ng Wimbledon. Ang unang Pilipino sa Open era na nakarating sa third round ng isang Grand Slam. Pero ang kanyang kalaban sa third round ay hindi basta-basta. Iga Swiatek, ang defending champion ng Wimbledon, ang multiple Grand Slam winner, ang isa sa mga pinaka-dominant na tennis players sa kasaysayan ng laro. At nang tanungin si Alex tungkol sa kanyang laban-laban kay Swiatek, hindi siya nagpakita ng takot. Sinabi niya, "It's going to be tough for me. I'm going to try to make it tough for her as well. She's won a slam on grass, she's won a slam on clay, she's won a slam on hard, so I'm expecting a great challenge. But I think I'm ready for it. I'm ready to face it head on." Handa siya. Handa siyang harapin ito ng direkta. At ang head-to-head nila bago ang laro ay 1 win apiece. Ang isang panalo ni Alex ay ang sikat na Miami upset noong Marso 2025 sa isang hard court, sa isang Tuesday afternoon sa Florida, sa isang stage na mas maliit kaysa sa isang Grand Slam. Pero ngayon, ang laban ay sa center court ng Wimbledon, ang pinakamalaking stage sa tennis, ang pinakasikat na court sa buong mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang laban mismo. Ang laban nina Alex Ayala at Iga Swiatek sa center court ng Wimbledon ay naging isa sa mga pinaka-exciting na laban sa kasaysayan ng Philippine sports. Ayon sa mga highlight at commentary na lumabas, ang laban ay puno ng tension, puno ng excitement, at puno ng mga sandali na nagpapanginig sa puso ng bawat Pilipino. At sa loob ng laban, ang mga Pilipino sa center court ay hindi basta-basta mga manonood. Sinabi mismo ni Alex pagkatapos ng laban, "I was really surprised. The Filipinos keep surprising me in good ways. I never would have thought that at Wimbledon I would have like a home crowd, isang home crowd, sa Wimbledon." Ang mga Pilipino na nagbayad ng isa sa mga pinakamahal na ticket sa buong mundo ng sports ay naroon para sa kanya. At ang kanilang presensya, ang kanilang sigaw, ang kanilang suporta ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. At sa dulo ng laban, ang score ay 7-6, 6-2, pabor kay Alexandra Ayala. Nanalo siya. Natalo niya si Iga Swiatek. Natalo niya ang defending champion sa center court ng Wimbledon. Ngayon, pag-usapan natin ang kasaysayang ginawa ni Alex Ayala. Ayon sa mga ulat, bago ang Wimbledon 2026, walang Pilipinong singles player, lalaki man o babae, ang nakarating sa third round ng isang Grand Slam sa buong Open era. Sa amateur era, mahigit 74 na taon na ang nakakaraan. Isang 5 pie 1 pulgada na player na nagngangalang Felicissimo Ampon ang nakarating sa third round ng Roland Garros. Mula noon, katahimikan, hanggang sa court 12 ng Wimbledon, hanggang sa center court, hanggang ngayon. At narito ang bagay na nagpapabigat ng kasaysayan. Hindi lang ito tungkol sa tennis. Ito ay tungkol sa isang bansang sa loob ng mahigit 74 na taon ay naghihintay ng isang sandaling katulad nito. Isang bansang milyon-milyon ang nagmamahal sa sports pero hindi pa nakakakita ng sariling manlalaro na nakarating sa ganitong antas ng isang Grand Slam. At nang manalo si Alex, nang lumabas ang score na 7-6, 6-2, ang buong Pilipinas ay sumabog. Trending sa lahat ng platform. Nagko-comment ang lahat, nagtatawanan, umiiyak, nagpapasalamat. Dahil sa wakas, pagkatapos ng 74 na taon, may Pilipino na sa fourth round ng isang Grand Slam. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng Rafa Nadal Academy sa tagumpay ni Alex. Si Alex ay nagsasanay sa Rafa Nadal Academy sa Manacor, Mallorca. Mula nang siya ay 13 taong gulang. At bago pa man magsimula ang Wimbledon, ang Academy ay nag-post ng isang mensahe na tinatawag ang paglalakbay ni Alex mula sa Pilipinas patungo sa Mallorca bilang truly inspiring at nagnanais sa kanya ng pinakamabuti para sa kanyang debut.
At narito ang isang bagay na naging viral sa internet. Ang Bimachetio ay nagsasabing si Rafael Nadal mismo ay nagulat sa panalo ni Alex. Ang viral na phrasing na si Nadal ay personally shocked ay kumalat sa buong internet. Pero ayon sa mga ulat, ang specific na viral phrasing na yon ay hindi direktang nagmula sa isang verified quote ni Nadal sa Primary Tennis Press. Pero ang mas mahalaga at ang mas totoo ay ang katotohanang ang academy na tumulong sa kanya, ang institusyong nagbigay sa kanya ng pundasyon ng kanyang laro, ay hindi nagulat. Sila ay nakilala ang sandaling ito. Dahil sila ang mga taong nanonood sa kanya, nagsasanay kasama niya, at naniniwala sa kanya bago pa man maniwala ang mundo. At iyon, ang pagkilala ng mga taong nakakakilala sa iyo ng pinakamalalim ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong viral na headline. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-iconic na detalye ng buong kwento. Ang visor ni Alex Eala. Sa likod ng kanyang visor, may 6 na salitang nakasulat sa wikang Filipino. Kapag lumago, hindi nahihinto. At sinabi niya mismo sa kanyang press conference, kapag lumago, hindi nahihinto. At ang loose translation nito sa English, once it grows, it cannot be stopped. At narito ang bagay na nagpapakita kung gaano siya ka-proud sa kanyang pagkakakilanlan. Kasama ang mga salita sa kanyang visor, si Alex ay nagsuot din ng isang sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, na dinisenyo sa kanyang visor. Ang parehong bulaklak na suot niya sa kanyang buhok sa Wimbledon noong nakaraang taon. Sinabi niya na iniisip niyang mahalaga ang magdala ng mga bahagi ng kanyang kultura sa court, hindi bilang costume, kundi bilang kagamitan. At iyon, ang pagdadala ng kanyang kultura sa pinakamalaking stage ng tennis ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim kaysa sa isang panalo. Si Alex Eala ay hindi lang naglalaro para sa kanyang sarili. Hindi lang naglalaro para sa kanyang karera. Naglalaro siya para sa Pilipinas. At ang Pilipinas ay naroroon sa center court, sa kanyang visor, sa kanyang puso, sa bawat laro. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang tagumpay ni Alex sa Wimbledon 2026 ay hindi isang fluke. Ito ay resulta ng isang taon ng walang tigil na pagsisikap. Noong Marso 2026, si Alex ay nakarank sa ika-32 sa mundo. Isang taon bago yon, siya ay nasa ika-140. Iyon ay isang pagtaas ng mahigit 100 places sa loob ng isang taon. At ang pagtaas na iyon ay hindi nangyari nang walang sakit. Noong Enero 2026, sa Australian Open, siya ay nabagel sa first set ng Alicia Parks at natalo sa kanyang opening match. Ikatlong first round exit sa isang Grand Slam. Isang malupit na simula ng season. Pero ang bagel na natanggap niya sa Australian Open ay hindi niya basta-basta tinanggap. Sinagot niya ito. Sa Wimbledon, laban sa player na natalo kay Serena Williams, sa ikatlong set ng kanilang second round match, si Alex ay nagbigay ng bagel, 6-0. Ang bagel na natanggap niya sa Enero ay sinagot niya sa Hulyo. At iyon, ang kakayahang sagutin ang pinakamasakit na karanasan sa pamamagitan ng pinakamagandang performance ay nagpapakita kung sino talaga si Alexandra Eala. Isang 21 taong gulang na Pilipina, isang visor na may 6 na salitang Filipino, isang sampagita na nakasulat sa disenyo, isang home crowd sa center court ng Wimbledon, at isang score na 7-6, 6-2. Pabor sa Pilipinas. Pagkatapos ng 74 na taon, pagkatapos ng Open era na tumatagal na ng mahigit 50 taon, pagkatapos ng lahat ng mga Pilipinong manlalaro na nagsisikap, may Pilipino na sa 4th round ng isang Grand Slam. At ang babaeng gumawa ng kasaysayan ay hindi nagulat. Dahil sinabi niya mismo, kapag lumago, hindi nahihinto. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Alexandra Eala, huwag mo lang siyang alalahanin bilang isang tennis player. Alalahanin mo siya bilang isang Pilipina.
na nagdala ng sampagita sa center court ng Wimbledon, na nagdala ng wikang Filipino sa pinaka-prestihiyosong tennis tournament sa mundo at nagpatunay sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi lang bansa ng boxing at basketball. Ito ay bansa ng mga kampeon sa lahat ng larangan, sa lahat ng court, sa lahat ng stage. Mabuhay ka, Alex Eala. Mabuhay ang Pilipinas. Naiyak ka ba sa panalo ni Alex Eala? Nasaan ka nang manalo siya? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.